Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, mga halimbawa ng tanka na sinulat ng mga Pilipino dulot ng impluwensya ng mga Hapones. Ikatlo, kahulugan ng mga halimbawa ng tanka. Narito na ang ating talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, panitikang Tagalog, mga akda, tula at kwento na isinulat sa wikang Tagalog. Ikalawa, tulang maikling anyo, mga tulang maikli ngunit puno ng makahulugang mensahe. Kabilang dito ang tanka at haiku. Ikatlo, Liwayway Magazine, sikat na pahayagan noong panahon ng Hapon kung saan nailathala ang mga tanka at haiku ng mga Pilipinong Makata. Ikaapat, Makata, manunulat ng tula. Ikalima, damdamin, puso o emosyon na madalas sentro ng tanka at haiku. Ikaanim, pagmumuni, malalim na pag-iisip o pagninilay-nilay na makikita sa mga tanka. Ikapito, kalayaan, tumutukoy sa pagnanais ng mga Pilipino na makalaya, madalas na temang tinatalakay sa mga tula noong panahon ng Hapon. Ikawalo, makabayan, pagmamahal sa bayan, karaniwang paksa ng mga tanka noong digmaan. Ikasyam, giting, tapang o katapangan ng mga Pilipinong patuloy na lumalaban sa panahon ng digmaan. Ikasampu, pag-asa, damdaming nagbibigay lakas ng loob, isa sa temang lumilitaw sa mga tanka tungkol sa digmaan. Ikalabing isa, paglikha, proseso ng paggawa o pagsulat ng mga tula, kabilang ang tanka, upang maipahayag ang damdamin at karanasan. Narito na at unawain natin ang mga halimbawa ng tanka na sinulat ng mga Makatang Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Una, kalayaan, tahimik ang gabi, sa dilim may tinig pa, sigaw ng bayan, hangad ay kalayaan. Sa dusay may liwanag. Ito ay isang orihinal na tanka sa panahon ng Hapon. May temang makabayan. Ang tulang ito ay nagsasaad ng pagnanais ng mga Pilipino na makamit muli ang kalayaan sa gitna ng pananakop ng mga Hapones. Ipinakikita nito na kahit sa gitna ng kadiliman ng digmaan, nananatili ang pag-asa at lakas ng loob ng mga mamamayan upang makamit ang liwanag ng kasarinlan. Ikalawa, bukang liwayway, pula sa silangan, sumisikat na araw, bagong pag-asa sa lupaing sugatan, buhay muling sisibol. Ito ay may temang kalikasan at pag-asa sa bagong umaga. May temang makabayan. Ang tanka ay metapora ng muling pagsilang ng bansa matapos ang kaguluhan ng digmaan. Ipinapahiwatig na kahit wasak at sugatan ang bayan, may pag-asang babagon itong muli tulad ng araw na sumisikat tuwing umaga. Ikatlo, pag-ibig sa bayan, irog kong bayan, dugo ko'y handog sa'yo sa digma at dilim, ang tanging panata ko, ang iyong kalayaan din. Ito ay may temang pag-ibig at sakripisyo. Ipinakikita ng tulang ito ang tunay na pag-ibig sa bayan, higit pa sa pag-ibig sa sarili. Sa panahon ng Hapon, maraming Pilipino ang nagsakripisyo ng buhay at dangal alang-alang sa bayan. Ang tula ay simbolo ng kabayanihan at wagas na katapatan sa inang bayan. Ikaapat, bulaklak ng digmaan. Sa gitna ng gulo, bulaklak ay namukadkad, tila nagwika. Sa bawat pagluha mo, may pag-ibig pa rin sa diwa. Ito ay may temang pag-asa at kagandahan sa gitna ng digmaan. Isinasalamin ng tanka ang pagtataglay ng pag-asa at kagandahan sa gitna ng kaguluhan. Ang bulaklak ay sumasagisag sa kababaihang Pilipina na nananatiling matatag at mapagmahal sa kabila ng digmaan. Ipinahihiwatig na kahit sa gitna ng pighati, may pag-ibig at kabutihan pa ring umuusbong.
Ikalima, tahimik na bayan, walang maririnig, tinig ng dasal lamang, langit ay tanaw. Naway sa umagang darat, bansay mapayapa na. Ito ay may temang pananampalataya at katahimikan. Ang tula ay nagpapahayag ng pananampalataya ng mga Pilipino sa gitna ng kawalang katiyakan. Sa panahon ng pananakop, ang tanging sandigan ng marami ay pananalig sa Diyos at paniniwala na muling darating ang kapayapaan. Ang mga tanka sa Pilipinas noong panahon ng mga Hapones ay hindi lamang pagsasali ng anyong Hapon, kundi naging daluyan ng damdaming makabayan, pananampalataya at pag-asa ng mga Pilipino. Sa kabila ng pananakop, ginamit ng mga manunulat ang maikling anyo ng tanka upang ipahayag ang malalim na emosyon, ang pananabik sa kalayaan, ang pagmamahal sa bayan at ang paniniwala sa muling pagbangon ng lahi. Ang mga halimbawang tanka na nakalap mula sa internet tulad ng ating halimbawa na Kalayaan, Bukang Liwayway, Pag-ibig sa Bayan, Bulaklak ng Digmaan at Tahimik na Bayan ay walang patunay na makita na ito ay sinaunang tanka mula sa isang tiyak na manunulat. Ang narito lamang ay nagsasabing ito ay orihinal na halimbawa na ginawa batay sa estilo at diwa ng mga tanka sa Pilipinas noong panahon ng mga Hapones. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, taong 1941 hanggang taong 1945, walang tiyak na isang kilalang Pilipinong manunulat na nagpasikat ng tanka dahil ang tanka ay impluwensya ng kulturang Hapones. Gayunman, maraming Pilipinong makata ang sumubok sa ganitong anyo ng tula sa wikang Tagalog sa mga publikasyong gaya ng Liwayway Magazine. Kabilang sa mga Pilipinong makata noong panahon ng Hapon na maaaring nakapagsulat ng mga tulang may anyong tanka at haiku ay ang mga sumusunod. Una, si Ildefonso Santos. Siya ay kilala bilang ama ng tanka at haiku sa Pilipinas. Siya ang isa sa mga unang Pilipinong gumamit ng tanka at haiku sa wikang Tagalog. Kabilang sa kanyang mga tula ang Palay, Gabi at ang Guryon. Ikalawa, si Gonzalo K. Flores o G.K. Flores. Sumulat ng mga haiku sa Liwayway Magazine noong taong 1943. Sunod si Liwayway A. Arceo, kilalang manunulat at makata na nagtaguyod ng panitikang Tagalog sa panahon ng Hapon. At ang panghuli, si Jose Lansang at Teodoro Agoncillo, mga makata at manunulat din na nakilahok sa panitikang makabayan noong panahong iyon. Tandaan, ang mga naritong tala ay maaaring hindi ito ang tinutukoy ng iyong guro sa Filipino. Ngunit, maaari mo pa ring maging gabay at maging karagdagang kaalaman. Tanging mga available lamang sa internet ang narito. Mangyaring magtanong sa iyong guro para sa pinakaakma na kailangan mo sa iyong aralin. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share, and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.